natin. Yan po. Nasa John po tayo. Mag-uumpisa na po tayo sa pagbasa. Po yan. Verse 1, umpisa po natin ang verse 1. Bago ito, yung pong fiesta ng Pasko ito, Passover, verse 1. Noong si Jesus, alam niya na darating na ang kanyang oras upang umalis po dito sa daigdig. Nasa chapter 13 po tayo. Bago tuluyang nahiwalay ang Panginoong Hesus sa piling ng kanyang mga alagad, diyan po sa mga bahaging ng kasulatan ng John, sinumantala ng Panginoon na pagbigay po ng mga huling tagubilin sa kanyang mga alagad. Pagkakataon po niya ito, nasabihin ng mga alagang bagay na dapat tandaan at gawin. Ng kanyang mga alagad, habang ang mga religious groups ay papalapit doon sa tinatawag nating Garden of the Gethsemane, kung saan doon po ang huling tagpuan ng mga alagad. At doon na rin po sila magkakahiwalay. Nandiyan na rin po yung puwersa ng Roman Empire para tuluyang paghiwalayin ang Panginoon at ang kanyang mga apostol sa gabi ito. Yung mga mahalagang pangarap ng Diyos sa buhay ng mga alagad ay kahit papaano ay nabanggit niya na ito ay dapat gawin at huwag itong kalilimutan. Ang isa sa mga hindi talaga nakalimutan ng mga alagad na tagubilin ng Panginoon at ito ay isinagawa ng Panginoon ito, hindi lamang sa salita, kundi sa isang halimbawa nung si Jesus ay hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. Kung nabasa po niyo ito. Kasi nakikita namin kung nababasa niyo. Tama ba? Naisesend namin pero hindi nababasa. Pero kung basahin niyo ito, ikabubuti niyo talaga ito. At mas maintindihan po niyo ito ng mas maluwang na pagkaintindi. Kaya nauuna itong mga aklat na ito na binabahagi po namin sa inyo bago tayo magkita. Katulad ng aking sinasabi, ang isang tagubilin ng Panginoong Hesus ay binigyan niya ng isang napakagandang halimbawa. Ito ay yung hugasan ng Panginoon ng mga paa ng mga apostol. Tignan po natin. Verse 2. So sa chapter 13 po tayo, tignan natin. Verse 4 na po tayo. And he rises from supper. Ito yung hapunan po, tapos na yung hapunan. Verse 4, he rises from supper and laid aside his garments. Hinubad ng Panginoong Hesus ang kanyang mga damit paglabas at kumuha po siya ng towel, yung ano sa atin yung towel? Tuwalya sa atin. Kumuha siya ng towel at saka binikisan niya ang kanyang sarili. Tinalian niya ito ng towel
para tuluyang gawin ang kanyang halimbawa ni papakitang ito ng Panginoon sa kanila. Pagkatapos dito, kumuha siya ng beso. Langgana sa atin. Nilagyan niya ito ng tubig sa verse 5. At pagkatapos nito, nagsimula na siyang maghugas ng paa ng mga alagad. Pakinggan nyo at tignan mabuti yung nasa liburan. Began to wash the disciple feet. Kaya nagsimula na siyang hugasan ang mga 12 apostles. Nagsimula na siya. Hindi pa ito natatapos. Nagsimula na siya. At pagkatapos mahugasan ang mga paa ng mga alagad na 12, and began to wash the disciples' feet, pinunasan to wipe them with a towel wherewith he was girded. Then cometh he to Simon Peter. Ang pinakahuli dito ay si Peter. Inihuli si Peter. Huli si Peter. Pakinggan nyo. Then cometh he to Simon Peter. And Peter saith unto him, nung dumating na ang Panginoon kay Pedro, at hugasan na ni Pedro ang kanyang paa, dala-dala yung langgana at saka yung towel na nandito sa kanyang itong west. Ang sinasabi ni Peter ay, Panginoon, pati ba naman ako uhugasan mo? Parang ayaw ni Peter, no? Ayaw niya. Pati ba naman ako? Sumagot ang Panginoon Jesus. So verse 6, then cometh he to Simon Peter, and Peter said unto him, Lord, dost thou wash my feet? Sumagot ang Panginoon sa verse 7, and Jesus answered and said unto him, yung ginagawa ko ngayon na hindi mo malalaman pa ang kahulugan. Pero pagkatapos kong gawin ito, malalaman mo ang kahulugan nito. Hindi baga alam ni Peter ang ibig sabihin nito? Sabi ng Panginoon sa kanya, pagkatapos kong gawin ito, malalaman mo kung anong ibig sabihin nito. Sa palagay ko ay alam ni Peter ito ng tamang-tamang pagkaalam tungkol dito sa paghuhugas ng mga paa. Dahil noong unang mga panahon, ginagawa na ito ng kanilang mga magulang. Ang kanilang magulang na si Abraham, chapter 18, verse 1, verse 2, verse 3 ng chapter 18 ng Genesis, noong mabisita ni Abraham ang Diyos. At ang hinugasan ni Abraham na paa ay paa ng Diyos. At mula noon, lumipas ang mga panahon, hanggang sa panahon ng ating Panginoong Yesus, at hanggang sa namatay ang Panginoong Yesus, ang paghuhugas ng mga paa ay maliwanag sa mga gumagawa nito. At maliwanag din sa mga nahuhugasan ng mga paa. Pero sinasabi ng Panginoon kay Peter, sa ngayon, hindi mo malalaman ang ibig sabihin nito. Ngunit pagkatapos kong gawin ito, Peter, maiintindihan mo ang aking gagawin. Kung bakit daw niya ginawa ito sa kanilang mga alagad. Dahil ang paghuhugas ng paa doon sa silangan, kasi sa silangan, napaka-dusty ang road doon. Napaka-alikabok ang mga daan noon. Kahit dito naman sa atin noon, wala pa naman talagang mga simentong daan noon. Alikabok ang ating nilalakaran. Lalo na sa panahon na yun. Lalo na sa gitna ng silangan. Napaka-alikabok. At pagka ang isang tao ay bumisita sa iyong tahanan, ang pagtanggap mo sa kanya
At ang pagrespeto mo sa kanya ay ipinapakita mo sa pamamagitan ng paghuhugas ng kanyang paa. Naintindihan mo natin? At ginagawa ito magmula noon hanggang sa panahon ng mga apostol, hanggang sa namatay ang Panginoong Hesus, hanggang sa mga apostol. At tinitiyak mo na hindi ito naiintindihan ni Pedro. May isang bagay lamang na hindi naiintindihan ni Pedro dito, brother. At ang gumagawa ng paghuhugas ng mga paa ay ang mga mababang uri ng tao lamang. Yan ang customs ng Israel. Kung may alila ka na 10, yung pinakamababang alila ang gumagawa nito. Ang maghuhugas ng paa ng mga visitors. Ang hindi kasi maintindihan ni Peter dito ay isang bahagi ng paghuhugas ng paa dito. Kaya nung ayaw ni Peter ito, at sinasabi ng Panginoon sa kanya ay, kung hindi mo naiintindihan ngayon, pero pagkatapos nito ay maiintindihan mo na. Pero ang sabi ni Peter ay napakatigas ang kanyang pagtanggi. Nasa po tayo, verse 8. Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Hindi mo kailanman huhugasan ng aking paa. Ay, no. Talagang strong siya. Peter said unto him, thou shalt never wash my feet. Sumagot si Jesus. Jesus answered him, if I wash thee not, wala kang parte sa akin kung hindi ko huhugasan ng iyong paa. Noong sinabi ng Panginoon kay parte sa Panginoon, sumagot siya ng napakabilis. Nayanig ang kanyang buong katauhan. At dahil nayanig ito ang buong kanyang katauhan, mula doon sa hindi, napunta siya doon sa oo, Panginoon. At lumabis pa yung kanyang oo. Hindi lamang ang aking paa, Panginoon, kundi ang aking mga kamay, maging ang aking ulo. Hugasan ko na. Yung sinasabi ng Panginoon, kung naligo ka na, paa na lang ang marumi. Yung marumi na lang ang huhugasan. Ang malinis ay yung paa na lang. Kung ang naligo ay yung paa na lang. Tingnan mo nga naman, ang bilis. Napakabilis ang desisyon ni Peter. Nung marinig na wala kang parte sa akin, Peter. Ha? Pati ulo ko na, Panginoon, pati kamay na. Huwag lang yung paa. Kaya, sige, tuloy-tuloy. Hindi ba ito naiintindihan ni Peter? Hindi pa rin niya naiintindihan. Hanggang sa natapos ang pagbubugas ng kanilang mga paa at pagkatapos nito ay tinanong ng Panginoon sila. Verse 9, Simon Peter said unto the Lord, not my feet only, but also my hands and my feet, or my head. And then, verse 12, so after he had washed their feet, pagkatapos na po ito, and had taken the garments, nagpalit na siya, at naupo na ang Panginoon, at tinanong niya sila ng ganito, no, you're not what I had done to you? Ngayon, alam na ninyo kung bakit ko ginawa ito sa inyo? Tiyak ko alam na nila. Kung ako na tinatawag niyong Panginoon, o ako ang iyong guro, tama na ako ang iyong guro, tama na ako ang iyong Panginoon, sapagkat ako nga. Verse 14, ngayon, kung ako ang inyong Panginoon, at kung ako ang iyong guro, ako pa ang naghugas sa inyo niya. Kaya, kayo, mga hugasan kayo ng mga paa. Dahil kung ako nga, na inyong Panginoon at Guro, ay ginawa ko yan, gawin din nyo yan. How much more kayo? Hindi nyo ba gagawin yan? Mapalad kayo kung gagawin nyo ito. Ang hindi kasi matanggap at hindi maintindihan ni Peter
Yung kanyang guro at ang kanyang Panginoon, siya ang naghuhugas sa kanila. Samantalang ang gumagawa nito ay mababang tao lamang. Nakuha po niya ito. Yun ang hindi niya matanggap eh. Panginoon, wag. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming guro. Huwag mong gawin. Huwag mo akong hugas. Kaya pagkatapos nito ay tinanong ng Panginoon. Ngayon, nalalaman niyo na niya? Ang ibig sabihin pala ng Panginoong Yesus ay, nandiyan na ba tayo sa lagay? Andito na tayo. Maglingkod sa isa't isa na may mababang loob. Amen? Ipinapakita ng Panginoong Yesus na napakababang kanyang loob. Dahil ginagawa lamang ito ng isang mababang tao. Doon yan sa silangan. At ang sinasabi ng Panginoong Yesus dito, ngayon, naiintindihan ninyo? Ako na yung guro, ako yung lingkod, naglingkod sa inyo. Maglingkuran kayo sa isa't isa. O ako natin? Dahil sa totoo lang, brethren, maraming churches, maraming relihiyon, hindi naglilingkuran sa isa't isa. Nagpapalastugan ng bawat isa. Nagmamayabangan ng bawat isa. Pero ang gusto ng Panginoong Hesus, maglingkod tayo sa kalagitnaan natin. Ang paglilingkod na unang-unang ninanais ng Panginoon ay doon sa ating kalagitnaan. Isang pagpapaimbabaw na sinasabi mong naglilingkod ka sa iba na hindi mo kayang paglingkuran ang mga mananampalataya. Maglingkuran tayo. Marami ng beses, mula noong nagkasama sila ng Panginoong Hesus, napakaraming beses na sinasabi ito ng Panginoong Hesus sa kanila, na maglingkuran sila sa isa't isa. Ang gusto ng mga alagad, ang pinapag-usapan ay kung sino ang pinakadakila pagdating ng 1,000 taon. Di ba ako, Peter? Ako, Peter, ang pinakadakila. Sinasabi ni John, ako ang pinakadakila. Dahil higit sa lahat, nakikita ko si Jesus. Lagi. Tayong tatlo lagi ang kanyang kasama. Yung 9, nandun lamang. Kaya tayong tatlo ay siguradong nandito ang pinakadakila sa atin. Doon sa daan, chapter 19 ng Matthew, nung pumasok si Jesus sa isang bahay, tinawag niya ang mga alagad at ang kanyang sinasabi, halika kayo rito. Ano yung pinag-usapan nyo sa daan? Alam kasi ni Jesus, ang pinag-uusapan nila, sino ang pinakadakila sa kanila? Kung sabihin man ni Peter, ako ang pinakadakila. Ngayon bakit? Sapagkat ang pakayag na si Jesus ang Misaya ay ako ang tumanggap, ibinigay ng Ama. Kaya ako ang pinakadakila. Pero sinasabi ni Jesus sa kanila sa chapter 19, Matthew, kung sino man ang gustong dakila, siya ang lingkod ng lahat. Kung sino ang gustong mauna, siya ang maging huli. Ang ibig niya sabihin, ang huli, siya ang maglilingkod. Ilang beses ito tinuturo ng Panginoon. At sa pinakahuling sandali, sa huling hapunan, muli siya nagbigay ng halimbawa. Siya na ang nagbigay ng halimbawa na kailangan ang pinakadakila ang siyang magsilbi sa lahat. Itinuturo doon ng Panginoong Hesus ang maglingkod sa isa't isa na mayroong mababang loob. Kung meron mang naglilingkod ngayon sa kalagitnaan ng mga mananampalatayang ito ng Life of Truth Ministry as evangelists na may kahalong kayabangan, hindi yan ang gusto ng Diyos. Maglingkod tayo ng may mababang loob. Ang inyong paglilingkod ay huwag gawin sa kayabangan, katsismisan, kundi sa may mababang loob. Ang may mababang loob ay tahimik. Ang sinabi niya, may nabasa ako minsan doon sa Facebook. Nakita ko yung river,
Yes. Yung ilog. Pagkatapos yung ilog na yun, ay nakalagay doon, mapanganib ang tahimik. May pinapatamaan, no? Sa ilog yan, oo. Ngunit sa tao, ang mapanganib ay ang marites. Yan ang mga naninira. Mapapanganib ang mga dila nito. Ang sinasabi ng Biblia, ang isa sa mga senyales ng perfect na tao ay hindi masalita. Dahil, ang sinasabi ng Proverbs, pagkasalita ka ng salita, tiyak ang kasalanan nandyan. Marami tayong kasabihan na hindi angkop sa ating pagiging isang mananampalataya. Amen? Ibinibilang ko ang Light of Truth Ministry na lingkod ng Diyos. At ang lingkod ng Diyos na ito sa kalagitnaan ng lahat ng mga tao dito sa daigdig ay dapat maglingkod ng may mababang loob. Amen? Ibinibilang ko yan. Dala-dala ng mga apostol ang halimbawang ito ng Panginoong Yesus. Itinuro nila ito. Pagkatapos ni Jesus ay muling nabuhay ng muli. Sa kanilang mga sulat, nandiyan ang kanilang mga sinasabi na kailangang maglingkod tayo ng may mababang loob. Maging sa Apostol Pablo ay ganito rin ang kanyang sinasabi. May maglalagay tayo ng tanong, brethren. Paano ba tayo naglilingkod? Ibilang yung mabuti na isa kayo sa lingkod ng Diyos. Kahit simpleng mananampalataya lamang. Ibilang nyo ito. Pagkatapos ay ibilang natin ang pangkalahatan na lingkod ng Diyos dito sa daigdig. Ang Light of Truth Ministry Incorporated ay isang lingkod ng Diyos. Kung paano maraming mga iglesia sa buong daigdig na lingkod ng Diyos, ibilang natin ang Light of Truth Ministry ay isang lingkod ng Diyos sa panahon nito. In this generation. At sa individual, ibilang nyo ang inyong mga sarili na lingkod kayo ng Diyos. Amen? Paano tayo maglilingkod? Ang paglilingkod natin ay hindi sa nakikita ng tao lamang tayo naglilingkod. At ang pagiging lingkod natin ay hindi ito desisyon ng tao. Naintindihan ninyo? Baka gusto niyo lamang tayong maglingkod dahil mayroong nakakakita sa atin. O di kaya saka lamang tayong kukurong dahil mayroon tayong utos. Mayroon tayong gustong desisyon na marinig sa ating mga mahal sa buhay. Saka lang tayo maglilingkod. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay dahil sa tayo ay pinili ng Diyos. Hindi ng sino man. Sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatians chapter 1 verse 1, ako'y isang apostol dahil ito ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo naging lingkod ng Diyos dahil ito ay kalooban ng tao. Kalooban ito ng Diyos. At hindi rin tayo naglilingkod sa isa't isa dahil may nakakakita sa atin. Kundi, ang paglilingkod natin sa ating kapwa, kahit hindi ligtas na tao ay napapaglingkuran, lalo na sa kalagitnaan ng mga mananampalataya, ay dahil ito ay sa brethren sa Colossians chapter 3, verse 22, servant, obey and obey your masters according to the flesh, not with eye service. Kung mayroon kayong among, maglingkod kayo sa inyong mga among. Hindi dahil sa nakikita niya kayo. Kahit hindi kayo nakikita, maglilingkod kayo nang maganda. Hindi yung cellphone pa more, kahit kanal, nahuhulog, basta mapisil mo lamang, hindi lang malunod yung cellphone, di baling mabasa ka, dapat kahit wala yung ating mga masters, ay naglilingkod tayo. Dahil ang pagiging lingkod natin ay ibinabaksin natin
sa meron tayong Panginoon doon sa langit. 22. Servant, obey in all things your masters according to the flesh, not with eye service, as men's pleasures, but in singleness of heart, fearing God. Kaya, whatsoever you do, do it heartily, as to the Lord, not unto men. Kaya ang paglilingkod ng mga servant doon sa mga among ay nakabase pa rin ito sa Panginoon. Kaya totoo yung ating pagsisilbi. Amen? Totoo ang ating pagsisilbi. Hindi yung among ko, as 4 siya darating, alauna, cellphone pa mo hanggang 3. TV pa mo hanggang 3. Hindi niya alam, bumalik yung amo. Hindi na namamalaya. Hindi siya tapat. Brethren, ganito po tayo maglingkod. Maglingkod tayo. Ano ibig mo sabihin, Pastor? Kailangan kumikilos tayo. Kung tayo ay servant, dapat kumikilos tayo. Yun ang uling paglilingkod. Ano po? Yung ipapakita natin sa amon natin yung activeness natin. Gumagalaw at gumagalaw yung trabaho natin. May lingkod nga, walang natatapos sa trabaho. Dahil yung lingkod, wala nung sa trabaho. Kung may lingkod na nagtatrabaho, sumasagana ang trabaho. Amen? Hindi pwedeng walang ginagawa. Dapat may makitang paglabo doon sa trabaho. Makikita natin yung tunay na paglilingkod. Mayroon tayong nagagawa. May nagagawa ang Light of Truth Ministry, brethren. Kaya bibilang ko siya isang lingkod. Dahil mayroon siyang nagagawa at mayroon siyang natatapos. At pagkatapos nito, brethren, gumagawa tayo, serban tayo ng Diyos, na may katapatan tayo. Tignan niyo yung kanyang sinasabi ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad sa Matthew 24. Nagtanong siya sa mga alagad tungkol sa pagiging lingkod at karapatan ng Panginoong Hesus na magtanong doon sa kanyang mga lingkod ng ganito. 24 ng Matthew. Verse 24 po tayo, verse 45. Ang tanong niya ay ganito. Who then is a faithful and wise servant? Sino yun ang tapat at napakatalinong lingkod? Who then is a faithful and wise servant? Na pagdating ng kanyang amo, ay mararatan niyang nagtatrabaho ito. Blessed, verse 46, blessed is the servant, him Lord, when he cometh, shall find so doing. Gumagawa ang tunay na servant. Ang hindi tunay na servant, ang hindi tapat na servant, o lingkod, hindi gumagawa. Kaya napakapalad na pagbalik ng kanyang among, nararatan niyang gumagawa ang kanyang trabaho. Ang pagiging lingkod natin ay hindi lang nagtatapos doon sa ating pagiging lingkod. We are called by God as a servant. Kailangan makita ng Diyos na nagtatrabaho tayo. Tapat ang ibig sabihin. Hindi ibibilang ng Diyos na tapat ang hindi nagtatrabaho. Gumagawa ang mga tapat. At pagkatapos nito ay ginagawa ito ng mayroong mababang loob.
Hindi natin masisisi ang Diyos na hanapin ang ating katapatan. Sinasabi niya sa chapter 4 ng 1 Corinthians verse 1 and 2, dapat lamang ng mga lingkod ay hanapan ng pagkamatapat. Hinahanapan ng Diyos ang Light of Truth Ministry sa panahon ito. Kung siya ay tapat, gumagawa ito. Kung siya ay tapat, ipakita niya ito ng mabuti. Huwag sanang magdamdam ang sino man. Ako man ay hindi nagdaramdam kung hinahanapan ako ng Diyos ng mga senyales kung ako ay tapat o hindi. Tama lang na hanapan tayo ng Diyos kung tayo ay tapat. Huwag nating itago ang ating sarili doon sa pagsusulit na ito na ginagawa ng Diyos sa panahon ito. Dapat masumpungan tayo ng Diyos ng buong pagtatapat. At ang pagtatapat na ito'y gumagawa tayo, at ang pagtatapat na ito'y galing sa ating mga puso. Brethren. At liban dito ay hahanapan tayo ng Diyos ng isang mababang loob habang ginagawa natin. Ang sinasabi nga ng Panginoon sa kanila muli, isang pagkakataong muli ang kanyang sinasabi, sino sa inyo ang may alipin na galing doon sa gawain sa labas? Na pagkatapos dumating na nagtrabaho doon ang iyong alipin, ay sasabihin mong maupo ka dyan sa table at papakainin kita at papainumin ka. Hindi yan ang tama ang sinasabi ng Panginoon. Kundi ang servant na galing doon na nagtrabaho ay sasabihin mo sa kanya, ipaghanda mo ako ng pagkain at inumin. At pagkatapos nitong magawa ang lahat, sabihin ninyo, sabi ng Panginoon, pagka nagawa na ninyo ang lahat, sabihin ninyo, nagawa ko yan sapagkat ako'y isang lingkod na walang halaga. Pero yan, yung salitang ginawa ko yan sapagkat ako'y lingkod na walang halaga. Ang salitang ito ay pagpapakumbaba ng langis. Hindi nagsasalita ang isang lingkod, nagawa ko yan dahil alam mo naman ako. Matalino ako, amo. Hindi po ganun. Kaya pagka nakagawa man tayo, brethren, ng mga trabahong ito na ipinapagawa ng Diyos, ipalagay natin at sabihin natin sa ating sarili, sa kalagitnaan ng mga mananampalataya ito, kung mayroon man tayong nagagawa, sabihin natin, karapat-dapat lamang na ako ay gumawa dahil ako'y isang abang lingkod lamang. Amen? May mga taong naglilingkod na sinasabi, mag-ingat po kayo. Hanggat kaya ay kati ni Pastor, tasabali ganito. Tatanggalin ka ng Diyos. Kahit sino man tayo. Kung mataas man ang ating pinag-aralan, kung may kakayanan man tayong manguna sa mga tao, huwag ganito ang ating mga sinasabi sa ating paglilingkod. Ginagawa natin yan dahil tayo ay mababang tao lamang sa harapan ng Diyos. Amen? Nasa Lucas 17 po yan, verse 10. Sinasabi ko nga sa inyo mga kapatid, pagkatapos ng si Jesus ay namatay, ibinihis nila ang bihisan ito na napakababa na paglilingkod. Sinasabi ni Jesus sa 13 ng John, kung ako na iyong Panginoon, kung ako na iyong guro, pinaglingkuran ko kayo, gawin niyo ito sa iyong kalagitnaan. Maglingkuran kayo na may mababang loob. Amen? Kaya sinasabi ni Pablo sa chapter 2, bagamat siya ay Diyos, nagpakumbaba siya at naging tao siya para mapaglingkuran lamang niya tayo. Yung kamatayan na dapat para sa atin doon sa impyerno at doon sa dagatang apoy, naglingkod siya para sa atin. Bagamat siya ay Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao ito para iligtas tayo. Naging hamak ang Panginoong Hesus. Pinakaaba
Kaya nung siya ay isilang, hindi sa marangal na tao siya isinilang. Hindi sa mga hari na pamilya, kundi sa isang napakapobreng pamilya ni Joseph at ni Maria. Sa isang karpentero lamang. At naging karpentero na rin si Jesus. Sa chapter 2, babasahin ko po sa inyo. Paano si Jesus kanyang pagsisilbi ng tuluyan sa Philippians chapter 2, idinamit ito ng mga apostol at itinuturo nila ang katuroang ito ng Panginoong Hesus na maglingkod tayo ng may mababang loob. Philippians chapter 2 po tayo. Verse 7, but made himself of no reputation. Pumunta siya dito sa lupa, ang pinili, walang reputasyong tao ang kanyang pinalabasan. Ayaw natin mawalan tayo ng reputasyon, right? Pero si Jesus, ang kanyang reputasyon, hindi niya iniisip, mapaglingkuran lamang po tayo at mabigyan niya tayo ng isang halimbawa na maglingkod tayo sa isa't isa na may mababang loob. But made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men. Being found in a passion as a man. Nung isinilang na ito, at inaasahan nilang ang Misaya ay darating, iba ang kanilang nasumpungan. Hindi hari ang kanilang nasumpungan, brethren, kundi ang nasumpungan nilang isang napakaabang tao, napakapobreng tao. At ang sinasabi niya, verse 8, being found, nasumpungan nila siya, and fashioned as a man, being, he humbled himself. Nagpakumbaba siyang mabuti hanggang dun sa kamatayan. Nakikita ang kanyang pagka-humble, humbleness, dahil umabot siya sa kamatayan. Amen? Ayaw natin ito, kung tayo yan. Pero gusto niya para ipakita sa buong daigdig, sa mga may gustong maglingkod sa kanyang kapwa-tao. Higit sa lahat, sa kalagitnaan ng mga mananampalataya, kung ang Diyos na ito ay pinaglingkuran tayo ng walang silbing katakuhan kanyang ginawa. Di ba't ganoon din dapat tayo? Kailangan natin sa ating pagsisilbi sa ating kapwa mananampalataya ay mayroon tayong tinatawag na lowliness of heart. Yung puso natin ay totoong may kababahang loob. Ginawa ito na Apostol Pablo at ito ang kanyang itinuro doon sa mga naglilingkod sa iglesia, mga elders. Sa Gawa chapter 20, babasahin ko po sa inyo. Ganon din ang klase ng paglilingkod ni Pablo. Ganon din ang klase ng paglilingkod ni Peter. 1 Peter chapter 5 verse 5. And then Gawa chapter 20. Bubuksan natin kung paano rin naglingkod si Pablo sa kanilang kalagitnaan. Gawa chapter 20. Babasahin ko po dito sa may 19. Serving the Lord. Sinasabi niya, nagsilbi ako sa Diyos, serving the Lord with all humility of mind and with many tears. Ang pagsisilbi ng mga lingkod ng Diyos na ito ay nasa mababang loob. Kaya pinapayuhan ni Peter ang lahat ng mga ligtas na mga Hudyo sa chapter 5, maging ang mga kabataan sa chapter 5 verse 5, na dapat mababa ang kanilang mga loob sa kanilang pagsisilbi sa kanyang kapwa mananampalataya. Walang kayabangan,
Dahil ayaw ng Diyos ng mayabang na tao. Pagka mayabang tayo naglilingkod, ang Diyos ang kalaban natin. Ibabagsak ng Diyos ayon kay Peter chapter 5, 1 Peter. Ibabagsak ng Diyos ang taong mayabang. Nasaan ang mayabang? Hindi na ninyo masusumpungan pa. Doon magmayabang siya. Lahat ng kanyang ginagawa ay sinasabi sa lahat. Lahat ng mga pinansyal na kanyang binibigay ay pinagmamayabang. Ngunit, pinagtitiyak ko sa inyo, hindi niya pinansyal yung kanyang pinagmamayabang. Pinansyal yan. Hindi mo masubukan ng isang taong mayabang sa kalagitnaan ng mga ligtas na tao. Paparoon ang mga taong mayabang sa kalagitnaan ng mga taong mayabang na ang kanilang pakiramdam ay naglilingkod. Kung sinasabi ng Panginoong Hesus sa kanyang mga lagas sa John chapter 13, mga lingkuran kayo ng may mababang loob. Dahil pwede kayong maglingkod na walang mababa ang loob. Ngunit ang isang tunay na lingkod, gumagawa, tapat. At ginagawa ito sa kalagitnaan ng mga mananampalataya ng may mababang loob. Banggitin ko na rin, brethren, para masulyapan nyo ng kaunti. Yung pagluluto mo lang, Brother Ryan, isang pagsisilbi yan sa kalagitnaan yan. Ang hirap din magluto eh. Lalo na pagka tinitikman mo na tinitikman, tapos isang mga 3-4 na tikim, o 5 pagka hindi pa talagang maganda ang lasa, maka 12 ka. Eh maghirap talaga eh, yung mag-prepare ka, tapos kainin namin. Yan ay isang paglilingkod, huwag mong pagsisihan yan. Napaglilingkuran mo po kami. Yung nagbibigay ng mga kakoy, ano man, sa trabaho ito, paglilingkod na rin yan. Yung ubusin natin yan, paglilingkod na rin yan. Diba? Tutunahan yan. Kaya salamat sa mga paglilingkod na yan. Mga pagluluto lamang na yan. Libre, yung mga kabataan, di ba kayo yung sa dishwashing? Paglilingkod dyan, huwag lang yung buhatin ko nga ito, tama-tama, nandiyan si Pastor sa harap niya. Dadaan ako ngayon! Ngayon at hindi na-atake si Pastor, ang laki-laki ng kanyang mata, dadaan ako sa kanya. Tuluin niyo ito ng mga pinggan at hugas. Dadagin ko lang ito na, pero kayo maghuhugas. Hindi sa mata, kundi sa ilong. Hindi sa mata, kundi sa puso. Tayo naglilingkod. At ang mga paglilingkod po ng ating mga pagbabanggit naman po, yung mga instrumentalist natin, yung mga singers, maghirap pong mag-aral ng music. At yan ay aking pong ina-acknowledge yung kahirapan na yan. Yung bang makinig ka, tapos tugtugin mo, maghirap yan. Tapos yung boses mo, pinaparis mo doon, kahit hindi naman angkop, pinaparis mo. Ganun, di ba? Mahirap. Mahirap po yan, yung mapaglingkuran nyo kami na sa araw ng linggo ay sama-sama tayong kakanta sa isang kantang mapulingan ng Diyos at mapasalamatan siya. Mahirap po yan. Ang hirap yatang maturuan ng mga ito. Mahirap na ang kumanta, ang hirap ang maturuan. Di, ang hirap. Kayo nga yung dito at kami yung nandyan. Paghirap ang mga bagay na yan. Mga paglilingkod na ito na kailangan isaalang-alang natin. Paglilingkod dyan sa Diyos, dapat gawin ito ng may tuloy-tuloy, may mababang loob. Yan ang gagawin po natin. Salamat po sa music ministry. Na yan. Ngayon, hindi na gaano mainit, right? Makita nyo naman. Di ba? Yan ay paglilingkod natin sa bawat isa. Hindi sinayang yung 5,000 nila, hindi sinayang yung 6,000, hindi sinayang 15,000 nila,
hindi sinayang yung 500, hindi sinayang. Yung mga maliit na bagay at malalaki na yan, yan ay nakatapos tayo. Amen? Pagsisilbi yan sa lahat sa kalagitnaan. Ngunit kailangan ito'y galing sa puso na mababa. At tuloy-tuloy ko yan. Kaya nagpapasalamat po ako. Kaya nagbabanggit po ako ng marami. Hindi nyo ba alam na mahirap din pong mag-MC? Di ba? Yung makita nyo man ang kahirapan ng manguna dito, pangunahan tayo bago ako, bago kayo, sila muna. Kaya bago ako, bago kayo, sila muna ang mag-nervyos. Hindi pa mahirap yan, nung gumaganyan yung microphone, tapos isinusunod mo rin para masundan mo. Mahirap yan. O tama, mahirap pagsisilbihan. Kaya tuloy dahil sa kahirapan, hanggang noon. Hindi maayos. Kasi mahirap. Bakit kaya hindi siya maayos magsalita? Mahirap nga. O subukan mo tumayo rito, baka malunok mo yung dila mo. Kaya salamat po sa nag-MC, ano po? Yung manalangin dito, mahirap din. Mahirap din yan.